Hindi rin maitatanggi ang papel ng AK-12 sa imahe ng Estado. Sa mga video ng Russian Ministry of Defense, madalas itong ipakita bilang simbolo ng modernong sundalong Ruso, disiplinado, teknikal at matatag. Sa mga larawang pampubliko, makikita ang AK-12 sa kamay ng mga elite units, Spetsnaz, Naval Infantry at Airborne Forces. Ito ay hindi lamang sandata, ito ay instrumento ng ideolohiya. At sa bawat paglabas nito sa media, pinapaalala sa mundo na ang Rusya ay patuloy na naghahanda at kailanman ay hindi magpapabaya sa seguridad ng kanyang mga hangganan. Sa mga panayam, marami sa mga sundalong gumamit ng AK-12 ang nagsabi, mas magaan, mas mabilis, mas madali sa kamay. Ang ergonomics nito ay ginawang para sa sundalo, hindi laban sa kanya. Ang adjustable stock at ambidextrous controls ay nagbibigay ng ginhawa kahit kaliwete o kanan. Ang rail system ay nagbukas ng bagong mundo ng customizations, optics, foregrip, suppressor, flashlight, lahat ay para sa mas mahusay na pagganap. Ngunit higit sa lahat na natili ang tiwala, kapag Kalashnikov, hindi ka iiwan. Sa militar ng Russia, hindi lamang lakas ang sukatan ng sundalo, kundi disiplina at espiritu. Ang AK-12 ay hindi laruan ng digmaan. Ito ay responsibilidad. Ang bawat pagsasanay, bawat pagpupulido ay simbolo ng paggalang sa sandatang ito. Dahil sa kamay ng isang disiplina at marangal na sundalo, ang AK-12 ay hindi instrumento ng karahasan. Ito ay bantay ng kapayapaan. Mula sa AK-47, AKM, AK-74 hanggang AK-12, 4 na henerasyon ng Kalashnikov rifles. Bawat isa ay salamin ng panahon, at sa bawat yugto may bagong hamon, bagong kalaban, bagong aral. Ngunit sa huli, isa lang ang nananatili, ang diwa ng katatagan at katapatan sa bayan. Ang AK-12 ay hindi lamang baril. Ito ay tulay ng kasaysayan mula sa nakaraan patungo sa kinabukasan. Habang umaalingaw-ngaw ang putok ng mga baril sa pagsasanay, may isa lamang mensahe. Ang Rusya ay patuloy na handa. At sa bawat bagong henerasyon ng sundalo, ang AK-12 ay magiging saksi. Sa mga laban, sa mga tagumpay, sa mga sakripisyo. Isang bakal na walang takot. Isang sandatang hindi kumikibo, ngunit nagsasalita sa dila ng dangal. Sa dulo ng lahat ng ito, marahil ay iisa lamang ang dapat nating tandaan. Ang sandata ay hindi lumilikha ng digmaan. Ang tao ang nagbibigay ng layunin dito. At sa kamay ng mga taong nagmamahal sa kanilang bayan, ang AK-12 ay hindi simbolo ng puot, kundi ng paninindigan. Tunog ng hangin sa tundra. Dahan-dahang lumalayo ang kamera sa isang sundalo na hawak ang AK-12. Sa malayo, maririnig ang malamig na boses ng narrator. Ang bakal ay maaaring kalawangin. Ang bala ay maaaring maubos. Ngunit ang espiritu ng Kalashnikov, iyon ay walang hanggan. AK-12, ang sandatang nagpapatuloy sa pamana ng Kalashnikov, isang dokumentaryo ng lakas, disiplina at karangalan. Sa malamig na lupain ng Russia, sa mga pabrika na umuusok sa Ural Mountains, hindi ito basta-bastang sandata. Ito ay bunga ng dekada ng karanasan, libo-libong labanan, at hindi matitinag na diwa ng isang bansang kailanman ay hindi yumuyuko. Ang AK-12, anak ng isang alamat, tagapagmana ng tradisyon at simbolo ng modernong hukbo ng Russia. Bago natin unawain ang AK-12, kailangang bumalik tayo sa pinagmulan, sa sandatang nagbago ng mukha ng modernong digmaan, ang AK-47. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, isang simpleng sarhento sa Red Army na nagngangalang Mikhail Kalashnikov ang nagdisenyo ng isang sandata na magiging tanyag sa buong mundo. Hindi ito gawa para sa kagandahan, kundi para sa kaligtasan. Hindi para sa kayamanan, kundi para sa tungkulin. Ang AK-47 ay ipinanganak sa abo ng ikalawang digmaang pandaigdig, noong panahon na ang Rusya ay sugatan ngunit matatag. Ang sandatang iyon, simple, matibay at maaasahan, ay naging simbolo ng revolusyon at kalayaan sa maraming bansa. Ngunit sa paglipas ng panahon, habang nagbabago ang mga taktika, teknolohiya at kalaban, kailangan ng Russia ng bagong sandata. Isang baril na may puso ng AK-47 ngunit may utak ng ika-21 siglo. Pagsapit ng taong 2010, ang Russian Armed Forces ay nagsimula ng modernisasyon. Ang layunin, baguhin ang kanilang mga sandata para sa mga bagong uri ng digmaan, cyber warfare, urban combat at precision engagements. Ang AK-74M, bagaman maasahan pa rin, ay unti-unti nang nahuhuli sa mga pangangailangan ng bagong henerasyon ng sundalo. Kaya ipinatawag ng gobyerno ng Russia ang Concern Kalashnikov, dating kilala bilang Izmash, upang lumikha ng bagong sandata. Isang sandata na may mas mataas na accuracy, ergonomiya at adaptability, ngunit kailangang manatiling totoo sa DNA ng Kalashnikov. Dito isinilang ang proyekto. Ratnik, ang sistema ng future soldier ng Russia, at sa puso nito ang magiging pangunahing baril, AK-12. Ang unang prototype ng AK-12 ay ipinakita noong 2011 sa ilalim ng pangunguna ni Vladimir Zlobin, isa sa mga nangungunang inhinyero ng Concern Kalashnikov. Layunin nila,
Pagsamahin ang lahat ng karanasan ng nakaraan sa modernong teknolohiya ng kasalukuyan. Ang disenyo ay may Picatinny rails sa itaas at gilid, isang bagay na bihira sa mga lumang modelo ng AK. Nagbigay ito ng kakayahang maglagay ng mga optics, night vision, laser aiming modules at iba pa. Ang receiver cover na dati ay madaling matanggal at hindi stable para sa optics, ngayon ay mas pinatatag at nakaselyo ng mas maayos. Ginawa itong modular, kaya maaaring magamit para sa iba't ibang kalibre. Mula peak 45, 39 mm hanggang 1762 in 39 mm. Sa kabuuan, ang AK-12 ay hindi lamang rebisyon. Ito ay revolusyon sa tradisyon ng Kalashnikov. Ang bawat linya ng AK-12 ay nagmula sa pilosopiyang Ruso. Ang sandata ay dapat simpleng gamitin, madaling ayusin, at maasahan sa anumang kondisyon. Ang kaluluwa ng AK ay nananatili. Simpleng gas-operated system, long-stroke piston, and rotating bolt. Parehong mekanismo ng AK-47. Ngunit ang mga detalye ay pinino. Mas magandang recoil management, kaya mas kontrolado sa rapid fire. Adjustable stock para sa mas mahusay na ergonomiya sa iba't ibang sundalo. Improved safety selector na may mas madaling abutin na lever. Burst fire mode. Isang bagong tampok na hindi karaniwan sa mga lumang AK. Ang resulta, isang sandatang kayang lumaban sa buhangin ng disyerto, sa niebe ng Siberia at sa putikan ng Donbas at mananatiling tapat sa bawat sundalong Ruso. Ngunit ang pagiging perpekto ay hindi dumarating agad. Ang unang bersyon ng AK-12 ay nakatanggap ng kritisismo. Ang mga sundalo ng Russian Army mismo ay nagulat ng ilang kahinaan. Masyadong komplikado, masyadong mahal, at hindi pa ganap na nasubok sa tunay na labanan. Ngunit sa halip na sumuko, ang Kalashnikov concern ay nakinig. Mula 2011 hanggang 2016, ilang ulit nilang in-upgrade ang disenyo, pinasimple ang internal mechanism at binawasan ang mga hindi kailangang bahagi. At noong 2018, ang AK-12 ay formal na tinanggap ng Russian Armed Forces bilang standard service rifle kapalit ng AK-74-INAM. Isang bagong yugto sa kasaysayan ng Kalashnikov. Ang AK-12 ay ginawa upang umayon sa sistema ng Ratnik, ang future soldier gear ng Russia. Ang bawat sundalong nakasuot ng Ratnik armor ay may helmet na may komunikasyon, body armor at tactical display. At sa kanyang kamay, ang AK-12 na idinisenyo upang magamit sa parehong araw at gabi, may kakayahang i-integrate sa mga smart targeting system. Ang AK-12 ay may barrel length na 450 mm, may muzzle velocity na humigit kumulang 900 meters per second at may effective range na 500 meters para sa 5.45 km variant. Maaari itong magpaputok ng single shot, 3-round burst at full auto. Ang standard magazine ay may 30 rounds, ngunit maaari ring gumamit ng 45 o drum magazine depende sa misyon. Ang tibay nito ay hindi matatawaran. Kayang magpaputok ng libo-libong bala kahit sa matinding lamig o init. Sa Russia, ang sandata ay hindi lamang kagamitan. Ito ay bahagi ng kaluluwa ng bayan. Ang AK-12 ay naging representasyon ng bagong direksyon ng Russian military doctrine. Mabilis, flexible, at nakabatay sa teknolohiya, ngunit nananatiling matatag sa tradisyong makabayan. Sa mga parada ng Victory Day sa Red Square, makikita ang mga sundalong may hawak na AK-12, kumikislap sa liwanag ng araw, simbolo ng tuloy-tuloy na pagunlad ng bansa. Ang bawat bakal na bahagi nito ay parang sinasabing, ang Russia ay handa, laging handa. Nang pumutok ang mga labanan sa Ukraine at iba pang rehiyon, nakita sa unang pagkakataon ang paggamit ng AK-12 sa aktwal na combat. Ang mga ulat mula sa mga sundalo ay nagpatunay. Ang AK-12 ay mas kontrolado, mas tumpak at mas ergonomic kaysa sa lumang AK-74M. May mga pagkakataong ginamit ito sa mga urban engagements kung saan kailangang mabilis ang paglipat at eksaktong pagpapaputok. Sa mga ganong sandali, ang AK-12 ay napatunayan, hindi lang sa papel, kundi sa dugo at pawis ng mga sundalong lumalaban. Habang nagpapatuloy ang produksyon, lumitaw ang mga bagong bersyon, AK-12 Emperor, na may mga karagdagang improvements sa ergonomics, AK-15, na gumagamit ng 7.6222 39mm cartridge para sa mas malakas na impact sa mid-range combat. Parehong may iisang filosofiya, simple, matatag, epektibo. Sa mundo ng mga high-tech rifles, kung saan komplikado ang mga system, ang AK-12 ay nananatiling tapat sa prinsipyo ni Kalashnikov. Ang pinakamainam na sandata ay ang sandatang magagamit mo kahit sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat AK-12, nakaukit ang pangalan ni Mikhail Timofeyevich Kalashnikov, ang tao na nagbigay ng sandata sa karaniwang sundalo upang ipagtanggol ang kanyang bayan. Ang AK-12 ay hindi lamang mechanical na inobasyon. Ito ay pagpapatuloy ng pilosopiya na ang lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa dami ng bala, kundi sa disiplina at diwa ng mga taong may hawak nito. Sa bawat tunog ng bolt, sa bawat paghila ng gatilyo, naroon ang pamana ng isang bansang tumindig mula sa abo at hindi kailanman yuyuko sa hinaharap. Habang ang ibang bansa ay bumabalik sa mga high-tech na rifles na may electronics at sensors, pinapanatili ng Russia ang balanse sa pagitan ng teknolohiya at pagiging praktikal.
Ang AK-12 ay patuloy na ina-upgrade. May mga bersyong tinatawag na AK-12 SP at AK-19 na gumagamit ng 5.56 Zirk 45 NATO rounds para sa export. Sa ganitong paraan, hindi lamang ito sandata ng Russia, kundi diplomatikong simbolo, isang produktong iniluluwas bilang mensahe ng impluensya at respeto. Ang Kalashnikov ay hindi lang tatak. Ito ay kultura. Kung pag-aaralan natin ang mekanismo, makikita ang katalinuhan sa likod ng disenyo. Ang long-stroke gas piston system nito ay nagbibigay ng balancing pressure, kaya kahit sa tuloy-tuloy na putok, nananatiling kontrolado ang recoil. Ang chrome-lined barrel ay lumalaban sa kalawang at overheating, kaya mas matagal ang buhay ng baril. Ang simplicity ng field stripping, kayang linisin kahit sa gitna ng ulan o niyebe, ay nananatiling diwa ng Kalashnikov philosophy. At higit sa lahat, ang AK-12 ay kayang gumana sa temperaturang 120 hanggang 100 Sa gitna ng tundra o disyerto, hindi ito susuko.